ang mga Kristiyano ang gustong lumago sa buhay, sa pananampalataya, sa relasyon, sa ministeryo, ngunit kakaunti ang handang magpasuri, magpaalala o tumanggap ng payo, mga kapatid. Gusto lang po lumago, pero ayaw naman po ng mga correction, ng payo o pagsusuri, mga kapatid. Bakit kaya? Dahil natural sa tao, mga kapatid. Natural sa tao ang number one, maging independent, ayaw mapagsabihan, ayaw mapuna, gustong ako ang masusunod, at minsan takot na may makakita ng kahinaan niya. Pero sa Biblia, mga kapatid, lalakasan ko yung boses ko, no, dahil nasa gilid ako ng kalsada, maingay po. Pero sa Biblia, hindi po tayo ginawa para mabuhay ng mag-isa, lalo na bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay po na paglago ay hindi nangyayari ng solo, mga kapatid, kundi sa loob ng ugnayan, sa loob ng relasyon, pakikisama at accountability. Ang sabi po sa Kawikaan na ating tinatalakay, Kawikaan 27:17, ito po ay nagbibigay ng larawan kung paanong ang bakal ay nagpapatalas ng kapwa bakal, mga kapatid. So hindi po tayo titibay o iinit, hindi po titibay o iinit ang bakal kapag mag-isa. Kailangan niyang tumama sa kapwa bakal, mga kapatid. Ganon din po ang tao. Ang karakter natin, disiplina, pananampalataya at panloob na buhay ay humahasa sa pamamagitan ng relasyon natin sa kapwa natin mananampalataya. Nagtutulungan po tayo upang lumago ang ating pananampalataya sa pamamagitan din po ng ating mga kapatiran. Dadako na po tayo sa ating unang puntos. Point number 1, accountability ay kalooban ng Diyos para sa paglago. Accountability ay kalooban ng Diyos para sa paglago. Sabi po sa Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 10. Mainam ang dalawa kaysa isa. Kapag ang isa'y nadapa, tinutulungan siya ng isa. So mga kapatid, hindi po tayo disenyo para mabuhay ng hiwalay, mga kapatid. Hindi tayo tinawag ng ating Panginoong Hesus para maging Lone Ranger Christian, mga kapatid. Ang pamilya ng Diyos ay gumagawa upang magtulungan, hindi po maglampasan, mga kapatid, hindi po magunahan. Kapag walang accountability, mga kapatid, kapag wala po tayong kapatiran na tumutulong sa atin o nag-a-advise sa atin, mabilis po tayong mahulog. Mabilis po tayong tumigas ang ating mga puso at mabilis po tayong maligaw, mga kapatid. Sa ating illustration, mga kapatid, sa buhay ni Moses at si Aaron at si Hur, mga kapatid, makikita po natin sa Exodus chapter 17 verses 10 to 13. Si Moses po, mga kapatid, habang nakataas ang kamay ni Moses, mga kapatid, nananalo sila sa labanan. Amen po, mga kapatid. Babasahin po natin yan sa Exodus 17. Makikita po natin yung ating illustration. So kapag bumababa po ang kamay ni Moses dahil siya'y napapagod, natatalo po sila. Sino po ang umalalay ng kamay niya? Sino pa ang humawak sa kamay ni Moses na itaas? Siya po ay si Aaron at si Hur, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit ang pinakamalakas at pinakapinili ng Diyos, kailangan din ng kasama. So maging tayo din, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, kailangan din po natin ng partner or accountability para po tayo ay sa panahon na tayo ay nanghihina, mayroon din pong nagpapalakas sa atin na ating mga kapwa mananampalataya. Bilang application, sino ang tumutulong magtaas ng espiritual na kamay mo, kapatid? Sino po ang tumutulong sa iyo? Sino po ang nakakaalam ng kahinaan mo? Yung mga kahinaan natin, yung mga ugali natin or ano pa man, sino po yung ating pinagsasabihan at tulungan tayo na ipag-pray tayo? May kasama pa ba tayo? May kasama ka ba sa gawain ito, sa ministry na ito, sa paglalakad mo patungo sa ating Panginoon? So yan po yung mga katanungan sa atin na pwede po nating masagot, mga kapatid.
So walang lumalago nang walang nagtutuwid sa Kanya. Wala pong lumalago na isang Kristiyano kung hindi po tayo nagpapatuwid sa ating mga kapwa din mananampalataya at sa ating Panginoon. Dahil mga kapatid, hindi naman bumababa ang Panginoon ngayon at magsasalita, kundi ginagamit ng Panginoon ang kapwa mananampalataya upang tayo po mga kapatid ay i-advise mga kapatid. I-mute ko lang si sister, no? Sorry po mga kapatid. Ilak ko po itong mga upuan. At ayan. So yan po mga kapatid, wala pong lumalago nang walang nagtutuwid sa atin mga kapatid. Dadako po tayo sa ating pangalawang puntos. Points number 2, accountability ay para sa pagwawasto at pagtutuwid mga kapatid. Sabi sa Kawikaan 27 verse 6, tapat ang sugat ng kaibigan, ngunit ang halik ng kaaway ay mapanlinlang. So mga kapatid, ang tunay na kaibigan sa pananampalataya ay hindi lang nagbibigay ng saya sa atin, kundi nagbibigay ng tapat na pagwawasto, mga kapatid. Hindi po ito paghuhusga, mga kapatid, kundi ito po ay pagtutuwid para sa ikabubuti po natin, mga kapatid. Ang pride, mga kapatid, nagpapagaling ang puso. Yung mga sugatan, mga kapatid, yung mga pride, mga kapatid, yung mga pride natin, kung ito po ay nakikita ng ating mga kapatiran at tayo po ay naitutuwid, mga kapatid, nagpapagaling po ito sa ating mga pride. Bilang application po natin dito, pagtutuwid ni Pablo kay Pedro. Makikita po natin yan sa Galatia chapter 2 verses 11 to 14. Si Pedro mga kapatid, si Pedro, apostol po siya, haligi po siya ng iglesia. Nagkamali po siya sa pagtrato sa mga hentil at tinutulan siya ni Pablo mga kapatid. Hindi dahil gusto siyang ibagsak, kundi dahil gusto siyang ituwid at ipalakad sa katotohanan at lumakad po siya sa katotohanan. So, kung si Pedro po, mga kapatid, kung si Pedro nga natutuwid ni Apostol Pablo, bakit tayo ay hindi? Bakit hindi tayo pwedeng ituwid ng ating mga accountability partner o ang ating mga kapatiran? Bilang application, mahirap po kasi tumanggap ng koreksyon. Mahirap tumanggap ng koreksyon. Ngunit walang koreksyon, walang direction. Kung wala pong koreksyon sa ating buhay, wala po tayong direction na patutunguhan. Pag walang direction, wala pong transformation. Kung wala po tayong direction, wala pong pagbabago ang ating buhay bilang isang mananampalataya. So, ipag-pray po natin na, Lord, bigyan mo ako ng puso na marunong tumanggap ng payo na nagmumula sa ating mga kapwa mananampalataya. Points number 3, accountability ay para sa pagtibay ng karakter at disiplina. Hebreo 10:24 to 25. Hebreo 10:24 to 25. Sabi po, mag-udyukan tayo sa pag-ibig at mabubuting gawa, huwag pabayaan ang pagtitipon. So mga kapatid, sa accountability, nabubuo ang disiplina. Ang disiplinadong Kristiyano mga kapatid ay hindi aksidente. Ito po ay resulta ng intentional growth together mga kapatid. Ang pagsasama-sama at pag-aaral at pagbabahaginan ay nagtatatag ng mas malakas na buhay espiritual po natin mga kapatid. Yung early church mga kapatid na mababasa natin sa Gawa chapter 2 verses 42 to 47, yun po yung ating illustration or example. Sila po ay sama-samang nag-aaral ng salita ng Diyos. Sila po ay sama-samang nananalangin. Sila po ay sama-samang tumutulong at sama-samang lumalago. So ano po ang resulta mga kapatid? Ibinagdag ng Panginoon araw-araw ang marami pong taong naliligtas mga kapatid. Ganyan din yung mangyayari sa atin kung tayo po ay sama-sama mga kapatid na
manalangin at magtutulungan at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Marami po ang maakay sa harapan ng ating Panginoon. Bilang application, sino ang iron sharpens iron partner mo, mga kapatid? Sino po ang nagpapatalak sa'yo, kumbaga, na partner mo? Sino ang nag-a-advise sa'yo pag may kakulangan ka? Sino po ang ating pinagsasabihan ng ating mga kahinaan? Kung tayo ay nauupen, tayo ay naiinis kay ganito, sino po yung ating mga nakakausap at yung pwedeng mag-advise sa atin, mga kapatid? Kung walang naghahasa sa'yo, malamang unti-unting pupurol ka. Amen po, pupurol po tayo kung wala pong nag-a-advise spiritually sa atin. Kaya today, mga kapatid, tayo po ay nagpa-advise sa ating pastor, mga kapatid, kasi kung wala po tayong mga advices na naririnig, akala po natin okay lang po yung ating mga ginagawa. Amen po, mga kapatid. Pero kung may nagbabantay, may nagmamahal, may nag-uudyok, lalago ka ng mabilis. Lalago po tayo ng mabilis kung tayo po ay tumatanggap ng pagpo-correction o pagpapayo po sa ating mga kapatid. Points number 4, accountability ay para sa pag-iwas sa kasalanan. Amen po. Yung mga kasamahan po natin as our accountability partner, yun po ay nakakatulong para makaiwas po tayo sa kasalanan. Accountability ay para sa pag-iwas sa kasalanan. Santiago 5:16, Santiago 5:16, ipagtapat ninyo ang inyong kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa. Mga kapatid, ang kasalanan ay lumalabas sa lihim. Humihina po siya sa liwanag, mga kapatid. Humihina po siya kapag kumbaga nakikita, pero pag lihim ay umuusbong, mga kapatid, mas malakas, tinatago. Kapag may kasama kang pinanagutan, mas mahirap magpatuloy po sa mali, mga kapatid. Kapag tayo po ay may lihim na ginagawa, kapag nasabi po natin ito sa ating accountability partner, sasabihin niya po sa atin, ay sister, hindi po yan maganda, or kung ano man yung kanyang i-advise sa atin. So, hindi po tayo makakapagpatuloy sa mali po nating ginagawa. Accountability is God's safeguard, mga kapatid. Ginagard po tayo, mga kapatid. Yun po yung binigay sa atin ng ating Panginoon para maging safe po tayo, mga kapatid. Bilang illustration po natin si David at si Nathan, mga kapatid, sa 2 Samuel chapter 12. Tinalo po si David ng kahinaan, mga kapatid, ng kaaway. Pero ginamit ng Diyos si Nathan upang si David ay ituwid, gisingin, ibalik sa katuwiran. So dahil kay Nathan, hindi po nawasak si David, mga kapatid. So very important o mahalaga talaga na mayroon po tayong accountability partner na pwede pong mag-advise sa atin. Bilang application, huwag hayaang ikaw ang huling makakaalam ng sarili mong kahinaan. Humingi ng tulong bago mahuli ang lahat. So mga kapatid, yan po yung mga bagay na pwede po nating gawin sa atin pong sarili, mga kapatid. Bilang encouragement po natin, hindi ka nag-iisa sa laban. Hindi ka nag-iisa sa iyong kahinaan o sa ating kahinaan. Hindi ka nag-iisa sa paglalakad. May pamilya ka sa Panginoon. Pamilya po natin yung mga kasamahan natin sa gawain ng ating Panginoon. At may mga taong ipinadadala ang Diyos sa buhay mo para tulungan kang luminang o humasa at lumago sa iyong pananampalataya sa ating mga pananampalataya, mga kapatid. May ipapadala po ang Panginoon para po tayo ay malinang sa atin pong paglago sa pananampalataya. Alalahanin po natin, you grow faster, stronger, deeper when you grow together, mga kapatid. Kung gusto mong lumago ngayong taon, mga kapatid, kung gusto po nating lumago ngayong taon, this coming 2026, embrace accountability, mga kapatid. Kung gusto mong tumatag, magkaroon po tayo ng teachable heart, mga kapatid. Kung gusto mong magamit ng Diyos, kung gusto po nating magamit ng Diyos,
magpasuri po tayo, magpahasa po tayo, at magpalago po tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon at ng ating mga kapwa mananampalataya. Ang sabi po sa Kawikaan 27 verse 17 as our conclusion mga kapatid, Kawikaan 27:17 ay hindi simple po itong proverbs. Ito po ay prinsipyo, hindi po ito simpleng kawikaan. Ito po ay prinsipyo ng paglago. Sinasabi po ng Diyos, hindi mo kayang lumago na mag-isa. Kailangan mo ng kasama. Kailangan mo ng tagapayo. Kailangan mo ng kapatid na magpapalakas, magpapatibay at magpapaalala. So mga kapatid, ang accountability ay hindi po kahinaan kapag tayo ay nakasandal sa ating isang kapwa mananampalataya. Ito po ay lakas mga kapatid. Ang pagiging teachable heart ay hindi po kahihiyan. Ito po ay tanda ng totoong pagiging alagad o tagasunod ng ating Panginoon mga kapatid. Purihin po ang Panginoon at upang daluyan po tayo ng pagpapala, lagi lang po tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin.